Nakatitig si John Smith sa kisami, si Jane Smith naman ay sa kanyang mga kuko. Sa harap ni Mr. Henderson, inamin nilang matamlay ang kanilang kasal. Hindi na nila matandaan kung gaano na sila katagal kasal, 5 taon o 6, at ang huling beses na nagkaroon sila ng matalik na sandali, walang maalala. Nagkakilala sila sa Colombia, parehong naglalakbay mag-isa. Nagkunwari silang magkasintahan para iwasan ang mga pulis. Ipinakilala ni John ang sarili bilang construction executive at si Jane naman bilang taga-tech support. Sa mga sumunod na tagpo, umusbong ang tunay na pag-ibig at nagpasya silang magpakasal. Ngunit ngayon, ang pag-ibig na iyon ay tila nawala. Halos hindi na sila nag-uusap at kung minsan man ay magsubok, natatapos agad sa katahimikan. Bumalik si John, mag-isa. Mahal ko siya, Mr. Henderson, ngunit ang aming kasal, minsan pakiramdam ko, ito ang pinakamahirap na misyon na ginawa ko. Sa kabilang banda sinabi ni Jane na walang seryosong problema, ngunit kapwa sila may mga sikreto na ayaw nilang ibunyag sa isa't isa. Hindi nagtagal, ang tunay na katotohanan ay nabunyag. Sina John at Jane Smith ay mga pinakamahusay na field operatives, mga lihim na ahente ng magkaibang ahensya. Ang kanilang normal na buhay ay isa lamang cover na nangangahulugan ng pagdalo sa mga social gatherings at pagtatago ng kanilang mga lihim na sandata sa loob ng kanilang tahanan nang walang kaalam-alam ang isa. Isang araw, tumanggap si John ng utos mula sa kanyang handler. Patayin si Benjamin Dance, aka The Tank, na ibinibilanggo. Sa parehong oras, inutusan din si Jane na patayin si Benjamin habang ililipat ito. Nag-set up si Jane ng mga pampasabog sa ruta. Ngunit bago pa niya ma-activate, dumating si John sa kanyang jeep. Hindi niya ito nakilala at nang makita niyang umaatake ito sa konvoy, pinaputukan niya si John. Nakaligtas si John at mabilis na nagpaputok sa pinagtataguan ni Jane na nagpasabog sa kanyang mga inihandang kagamitan. Tumakas si Jane sakay ng motorsiklo habang nakita ni John ang laptop ni Jane sa mga labi ng pagsabog. Nalaman ni John ang address ni Jane sa New York mula sa laptop. Nang dumating siya, nakita niya ang pangalan ni Jane sa opisina. Ang kanyang asawa ay hindi ang akala niya. Samantala, nakita din ni Jane sa isang videotape na si John ang lalaking sumira sa kanyang operasyon. Pareho silang may alam sa lihim ng isa. Pagdating ng gabi, umuwi sila na puno ng paghihinala. Sa hapunan, ang bawat isa ay alerto, nagtatanong tungkol sa trabaho ng isa ng may pahiwatig. Sumabog ang tensyon. Kinuha ni John ang baril, ngunit mabilis na kinuha ni Jane ang sasakyan at pinaandar palayo. Sinubukan niyang sagasaan si John, ngunit nakatalon si John sa bubong ng sasakyan. Iniwan ni Jane ang sasakyan matapos bumangga ito sa bakod. Nakiusap si John kay Eddie, hindi ko na siya pinagkakatiwalaan. Kung naglihim siya sa kanyang trabaho, lahat ay kasinungalingan. Nagalit si John at pumunta sa opisina ni Jane, ngunit nakatakas na ito. Sa halip, kinuha ni John ang mga nasirang kagamitan ni Jane at sinundan ang kanyang trail. Dumating siya sa isang gusali, ngunit na-disable na ni Jane ang elevator. Tinawagan niya ito. Umalis ka, John, o papasabugin ko ang elevator. Hinamon siya ni John at pinindot ni Jane ang detonator. Sa pag-aakalang patay na si John, nalungkot si Jane. Ngunit nagpakita si John, buhay. Gusto ko ng diborsyo, sabi niya. Matapos ang palitan ng pagbabanta, niyaya niya si Jane na sumayaw. Habang sumasayaw, disarmado nila ang isa't isa at napagtanto nilang ang kanilang mga lihim na pagkatao ay mga cover lang para sa kanilang mahal. Nagalit si Jane at umalis. Ngunit lumikha siya ng kaguluhan. Naglagay ng bomba sa hotel. Itinapon ni John ang bomba bago pa ito sumabog. Hinabol niya si Jane at sinabi, "Mahal kita." Ngunit ang tugon ni Jane, "Ikaw ay isa lamang cover." Bumalik sila sa bahay at nagsimula ang isang brutal na laban na sumira sa buong lugar. Nagharap sila, nakatutok ang baril sa isa't isa. Ngunit ibinaba ni John ang kanyang baril. Hindi niya kayang patayin si Jane. Doon muling nagliyab ang kanilang pag-ibig. Naghalikan sila bago gambalain ng mga kapitbahay na nagtatanong kung ano ang nangyari. Pinaalis sila ni John. Sa gitna ng kanilang wasak na tahanan, ibinunyag nila ang lahat ng kanilang mga sikreto. Inatake sila ng kanilang mga kumpanya at nalaman nilang binigyan din sila ng utos na patayin ang isa't isa. Isang bomba ang itinapon ni John
na sumabog sa ilalim ng tangke ng gasolina at sumira sa bahay. Mabilis silang tumakas sakay ng minivan ng kapitbahay. Samantala, tumanggi si Eddie sa $400,000 na bounty para sa kanila. Habang tumatakas, sinusundan sila ng 3 sedans mula sa kanilang mga kumpanya. Sa gitna ng laban, nagpalit sila ng posisyon at sa perpektong koordinasyon, tinalo nila ang lahat ng sumusunod sa kanila. Nakidnap nila si Benjamin Dance. Inihayag ni Benjamin na ang kanilang mga kumpanya ay nagupa sa kanya para patayin sila dahil nalaman nilang mag-asawa sila. Si Benjamin ay isa lamang pain, ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya silang lumaban ng magkasama. Sa huli, bumalik sila kay Mr. Henderson, magkahawak kamay at may ngiti sa labi.